Lamang agad dito ang Jero Jero Clan. Oy! Grabe ka, sir! Sir! Nang asar pa! Sabi sa inyo, ginalit nyo kasi. Naglapag ka ba naman ng 3 poste ng Meralco? Eh talaga magagalit yan, sir. Second match, second and last match tayo ngayong gabi. So ayan, FCing number 1 versus Jero Jero Clan sa TWA Cup lower bracket finals. So yung mananalo dito ay makakalaban ng Only Esports sa upper bracket finals. Yung matatalo dito, bye-bye na sa tournament. So ayan, players dito na FCing number 1 ay si Nian, si Frosty, si Shian, si Sia FC, si Mock FC. Sa Jero Jero Clan naman ay si Tompel, si Nami, si Kasturi, si Nega Aras, and si KB Arif 710. So ang FCing from China, ang Jero Jero Clan ay from Indonesia. So eto na lang yung mga teams na natitira dito sa TWA Cup. Sa upper bracket ang naghihintay ay Only Esport. So etong laban natin ngayong gabi, FCing number 1 versus Jero Jero Clan. Kung sino man nanalo sa kanila ay makakalaban ng Only Esport dito sa upper bracket. And ang Only Esport dito ay twice to beat. And then ang Only Esport ay isang win lang yung kailangan nila para mag-champion. Ganun yung format niyan. Let's say FCing number 1 yung napunta sa taas. FCing number 1 yung nanalo ngayong gabi. So sila yung kalaban ng Only Esport sa Grand Finals. Halimbawa, naglaban na sila. Tapos ang nanalo agad ay Only Esport. Champion na yung Only Esport, guys. Ganun siya. Pero if ever nanalo ang FCing, magkakaroon sila ng pangalawang match. Kailangan pa rin nilang talunin ng isang beses yung Only Esport para yung FCing ang mag-champion. Pero halimbawa sa second match ay nanalo yung Only Esport. So champion ng Only Esport. Again, isang panalo lang ang kailangan ng Only Esport para mag-champion. 2 panalo yung kailangan ng mananalo ngayong gabi para mag-champion. So ayan. Ang prize pool dito ay 1,200 USD. So yung magcha-champion ay 800 USD. Second place 300 USD and then yung third place ay 100 USD. Akala ko winner takes all eh. So yun pala 800 USD sa champ. Okay, siya nga. First attacker dito ng FCing ay si Frosty. Meron siyang, yung paborito niya. Mukhang ito paborito ngayon ni Frosty ah. Mukhang ito yung pinapractice niya talaga. Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Good luck. Nag-start siya dito ng Rocket Balloon sa may right side. So mukhang nagsiset up siya dito ng Flame Flinger. Ito na nga. Frosty, ano yun? Hindi. Akala ko nag-drop siya ng... Akala ko anong nangyari dun. Okay, nag-pop na agad siya dito ng Seeking Shield, Rocket Spear kay RC, naka-Phoenix. And then, another Rocket Balloons para sa Bomb Tower. Gusto niya kunin dito yung Fire Spitter and X-Bow. Okay, nag-drop na siya dito ng Inferno Dragon sa may bandang taas. Kailangan niya ingatan dito yung Flame Flinger. Distracted pa naman sa Totem Spell. Pero kailangan pa ng isang Totem Spell nito. Frosty. Hindi na. Grabe. Kabisado. Saktong-sakto. Nategi na agad din yung kanyang... nategi na yung defending Dragon Duke. Ganda ng value ng Flinger dito. Makukuha yung Scatter Shot. Spell Tower and Multi-IT. Okay, nandito na yung Dragon Dukes niya. Offensive Dragon Duke sa may left side. Naka-Angry Jelly. Fire, Heart, and Stun Blaster. Okay, si Warden, Healing Tomb, Eternal Tomb, and Meteor Stop, Dark Orb kay MP naman. Okay, nagpop na agad siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb kay Warden. Andito na yung kanyang mga Dragon Riders. Yung MP dito ay nag-split. Pumunta sa may bandang kaliwa. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Duke. Meron siya dito ng Totem Spell, pang-distract sa Guardian. Okay. Overgrowth Spell invested sa may Monolith and Bomb Hive. Makukuha ng Flame Flinger dito yung Scatter Shot. Okay, meron ditong isang Inferno Dragon na nakukuha ng Town Hall. Beautiful Dark Orb. Ay, hindi pala beautiful, sir. Dinark Orb niya dito yung under ng Overgrowth Spell. Pero sige, okay. May mga ilang segundo pa to na... Ano tawag doon? Effective pa ng ilang segundo. Okay, nategi na dito yung kanyang Warden. Si MP buhay pa dito. Yung Dragon Duke buhay pa rin. Okay, meron pa siyang isang totem spell na pwedeng gamitin dito. 56 seconds remaining. Okay, last totem spell ginamit niya dito sa Monolith. Kaya lang, tama ba yon, Frosty? Meron Dragon Riders dito na natitira. May isang Rocket Balloon. May Super Minions na laman ng kanyang Flame Flinger. Okay, nakuha niya dito yung Monolith. Problema na lang dito yung Multigear sa may bandang taas. Okay. Meron siya Ay, akala ko naka-Phoenix yung MP. Yung RC nga pala yung naka-Phoenix dito. Nako, okay, 34 seconds remaining. May Super Minions pa siya dito. Tignan natin. Kaya lang may Multigear. And Super Wizard Tower dito. Full health pa dito yung Super Wizard Towers. Hindi niya makukuha to. Uubusin siya ng Multigear eh.
Ayun na nga. Nice try lang para kay Frosty. Sayang. Munti ka na, sir. NT. NT. Okay, si Tompel ang next attacker dito. Si Tompel. Okay, meron siya ditong mass throwers and mass totem spells. Minute mo sa DC kanina. Hindi, wala talagang sound. Bawal mag-microphone yung ano sa Discord call. Ay, sa Discord call. Okay. Si RC and King sa may right side. Si King ay naka-snake bracelet, spiky ball. Si Queen, magic mirror action figure. Si Warden, life gem, rage gem. And si RC ay electro boots, rocket spear. Okay, log launcher yung gamit ng siege machine dito. Medyo malayo yung approach dito ni Tompel, ah. Anong plano niya dito sa may bandang Revenge Tower? Nategi na agad yung kanyang RC dito, saka yung King. Natapos ba yung rocket spear ng RC? Parang hindi. Natapos ba yun? Nategi agad yung RC niya sa may right side eh. Okay, nandito si Queen sa may bandang kaliwa para mag-counter funnel. May lava hound pa dito. Magde-delay sa kanyang mga throwers. Meron pa siyang 5 totem spells dito and 1 skeleton spell. Actually, may chance to eh. Mahaba pa yung oras ni Tompel dito and marami pa siyang spell support. Yung Queen dito ay meron pang ability. Okay, may snipe na ng throwers dito yung Town Hall. And then, nag-walling. Parang wasak ata. Looking bad to para kay Mock FC. And looking good naman para kay Tompel. Meron pa siyang 3 totem spells dito. Nagpop na rin siya ng magic mirror action figure kay Queen. May snipe dito ng throwers. Yung mga remaining defenses sa may bandang gitna. Wasak to. Wasak to, guys. Grabe. Mahaba pa yung oras. Nako. Delikado mga bata ako dito ah. Delikado ang F-Ching. Unang attack pa lang dito ng Jero Clan. 3-star agad. Using mass throwers and mass totem spells. Grabe naman yun, sir. Wasak. Nice hit from Tompel. Lamang agad dito ang Jero Clan. Oy! Grabe ka, sir! Sir! Nang asar pa! Ay, hindi ako papayag niyan. Hindi ako papayag niyan. Ginaganyan ka. Hindi ako papayag niyan. Kung ako sa F-King. Hindi ako papayag niyan. Gagalit ako niyan. Magagalit ako. Mag-on ako ng microphone niyan. Tatrash talking ko yan. De, joke lang. Pero may secured price naman na sila. Diba? Magkano nga ba yun? Parang 200 or 300 USD din ata yan. Yung matatalo dito. Okay, eto na si paring Nian. Ang aking idolo sa E-Drag. Andito na si Nian. At syempre, Electro Dragons pa rin ang kanyang gamit dito. Nag-start siya dito ng 2 E-Drag with totem spell pang distract sa Guardian. Bubugahan yung... Aray ko! Aray ko! Gagsi, 2 buga lang yung Guardian saka yung Town Hall. 2 buga lang ng E-Drags. Okay, nice. Good start para kay Nian. Another Electro Dragon sa may right side. Sa baba, Siege Barracks and Queen. Si Queen ay naka-magic mirror action figure. Si Dragon Duke, Stun Blaster Fireheart with Angry Jelly. And then si MP, Meteor Staff with Dark Orb. And then Healing Tomb, Eternal Tomb naman para kay Warden. Okay. Nag-invest siya ng Super Wall Breaker dito sa may bandang left side para kay Queen. So pag nag-pop siya ng ability, maklear yung mga... yung Fire Speeder compartment. Okay, nag-pop na siya dito ng Healing Tomb, Eternal Tomb kay Warden. And then, beautiful Dark Orb. Galing kay MP. Ganda nun ah. Nadama yung Bomb Tower, Monolith. Multi-iting. Ganda. Gitnang gitna, sir. Okay, marami pa siyang E-Drag dito sa may bandang gitna. Meron na lang siyang 3 spell support. Meron pa siya ditong Stun Blaster kay Dragon Duke. Ay, ito na si Dragon Duke sa may left side. Late niya na dinrap. Okay, para mag-clean ups ata ito ng mga remaining defenses. Okay, Rocket Balloons pang snipe ng air defense. Successful. Stun Blaster. Sa may left side, yung MP dito, buhay pa. Meron pang Phoenix yan. Wasak to, sir. Wasak to, sir. Hindi makakadepensa yan, sir. Hindi makakadepensa yan. Wala nang threat. Merong Phoenix dito yung MP. Kaya lang, taga lang. Busy pa dito sa... Rico!
Nadadali pa siya dito ng best air defense of the game, yung Barbarian King. Pero nandito si Dragon Duke para ubusin yung mga natitirang buildings. Meron pa siya ditong Archer Queen. Buhay pa. Meron pang Super Minion. Ibang klase ka talaga mag-e-drag. Parang niyan. Idolo ka talaga. Isa kang alamat. Beautiful attack from Nian ng F-Ching number 1. So makakabawi dito ng 3-star ang F-Ching. Hindi sila basta-basta. Sabi sa inyo, ginalit nyo kasi. Naglapag ka ba naman ng 3 poste ng Meralco? Eh talaga magagalit yan, sir. Parang ang ginawa mo kasi parang nag-celebrate ng maaga. Maaga ka nag-celebrate. Nagalit tuloy ang natutulog na e-drag ni Nian. Nice hit. Hindi nakadepensa yung base ni Nag-aara. Beautiful Electro Dragon attack from Nian. Ganda. Okay. Oh, kayo ang mga buhay na patunay kung bakit walang global chat sa COC. Ha? Kayo ang mga buhay na patunay bakit walang global chat sa COC. Okay. Si KB Arif ang next attacker dito. At meron siya ditong RC Walk. RC Walk Root Rider Thrower Smash. Good luck. Good luck para kay KB Arif. 710. Defender dito yung si Frosty. Defender. Frosty, kailangan mong dumipensa dito, sir. Pero syempre, hindi basta-basta magpapatalo dito ang Jero Jero clan. Naka 3 stars sila galing kay Tompel. Kaya lang nabawi agad gamit galing kay Nian. So, kailangan nila ulit mag-secure dito ng panibagong 3 star para lumamang sa F-Ching. Si Dragon Duke ay naka-Angry Jelly, Stun Blaster, Fireheart. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure with Diggy. And then si Warden, Uy! Fireball? RC Walk Fireball Root Rider Thrower Smash? Seryoso ka ba dyan, sir? Sige, sige. Pero wala siyang Earthquake spell. Nagkamali ba siya? Wala siyang quick spell eh. Nagkamali ba siya? Instead na Eternal Tomb, Fireball ba yung setup niya? Hindi. Hindi ko alam. Tignan nga natin. Okay, nandito na si Dragon. Ayun, Fireball niya dito yung Ricochet Cannon. And okay din. Okay din. Sige, tatanggapin ko yan, sir. Okay. Yung Dragon Duke niya dito, activated naman yung Rage niya. Makukuha ng Queen yung Town Hall dito. Makukuha din yung multi-IT. Kaya lang, teka lang. Aray ko. Parang na-disaster, sir. Naubos na agad dito yung kanyang mga heroes and troops. Aray ko. Si Dragon Duke na lang ang natitira dito with Stun Blaster and wala na. Aray ko. Hindi ko alam kung nagkamali ba siya dito ng Fireball. Kailangan niya Eternal Tomb dun eh. Feeling ko nagkamali siya ng equipment. Eternal Tomb dapat yan eh. Kung naka-Eternal Tomb siya dito, hindi agad mauubos yung mga troops niya sa may Town Hall part. Pero hindi ko alam kung anong plano dito ni KB Arif. Baka na-miss top niya lang yan. Anyways, nice try lang para kay Arif 710. Tumaas yung cholesterol ni Insan. Ako po, ayan kasi Ano epekto ng Dark Orb, boss? Super slow yung mga tatamaan nun. Super slow. Para siyang free spell, pero makakagalaw pa naman ng konti yung mga, pero sobrang bagal. Super duper slow effect. Buang si Wrecker. Replay to, ya. Oo, replay na to. Patay ka sa manager, di ka masasabon, masyashampoo ka. Nice try lang para kay KB Arif 710. So, nice defense para kay Frosty. Feeling ko nagkamali talaga siya ng spells ng equipment kay Warden. Naka-fireball kasi. Kailangan niya Eternal Tomb doon. Sino to? Loko. Shia. Ito na. Ganado magpagupit. May camera on match. Si Shia ang next attacker dito. At meron siyang mukhang fireball din to ah. Hindi. Queen and Warden Walk. RC Walk? Hindi. Rocket Spear Seeking Shield ang gamit niya dito eh. Okay. So, nag-start siya dito. O, ganun nga. Queen and Warden Walk sa may taas. Nag-start lang siya ng RC dito sa baba. Nag-pop siya ng Seeking Shield Rocket Spear. And then, yung Queen and Warden dito sa may bandang Town Hall part. Another totem spell. Teka lang.
Okay, nategi na yung kanyang RC doon. Pero bakit hindi naka-Phoenix? Nagkamali din ba ng pet dito si Shia? Kung naka-Phoenix yun, may makukuha pa siyang extra buildings dito or defenses. Wala naman siya ibang pinaggamitan ng Phoenix dito. Naka-Spirit Fox yung kanyang RC. Mukhang nakalimutan niya ring iset. Pero sige, nandito yung kanyang mga Meteor Golems sa may bandang left side. Nasaan yung Town Hall? Hindi, nakuha niya nga pala yung Town Hall. Meteor Golems with Throwers. Ang baon niya dito, si Warden ay naka Eternal Tomb, Rage Gem, si Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster with Angry Jelly, Magic Mirror action figure kay Queen, and si RC ay tegi na. Dinrap niya kanina sa baba. Nagset pala siya dito ng Flame Flinger. Overgrowth spell sa may bandang gitna. And Dragon Duke sa may bandang taas. Okay, zoom out natin. Totem spell para sa air defense and scatter shot. Meron siyang jump spell dito Marami pa siyang spell support and meron pa siyang Eternal Tomb. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Ganda nito para kay Shia FC. Hinuhold niya pa rin dito yung Eternal Tomb Malamang magpapop muna siya dito ng action figure Magic Mirror bago mag Eternal Tomb. Okay, Rage Spell. Hinuhold niya pa rin dito yung Eternal Tomb. Namatay na yung Dragon Duke dito. Okay, nagpop na siya ng Magic Mirror action figure. Saka siya nagpop ng Eternal Tomb. Meron na lang siya isang Totem Spell na pwedeng gamitin sa back end. Kaya lang, masakit to. May Monolith pa dito, sir. Yung laman ng kanyang Flame Flinger ay Super Minions. Okay, last Totem Spell ginamit niya na sa may Monolith. Kaya lang, ang bilis na tunaw dahil may defending heroes doon. Yung MP saka BK. Okay, may action figure pa naman dito na nagtatank sa Monolith. Ito na yung mga Super Minions. Distracted pa yung Queen sa defending BK. At aray ko, makakadepensa yung base dito ni Tompel. Aray ko, sayang. Nice try lang. Para kay Shia. May bantay, guys. May bouncer yung May bouncer sa dulo. May BK saka MP. Tapos yung combo ng Monolith saka multi-gear. Nice try lang para kay Shia. Bahala ka. Okay, next attacker dito ay si Nami. Meron siya ditong Fireball Throwers. Fireball Throwers. Smash ang baon dito ni Nami. Good luck. Medyo madilim na tuloy yung camera ni Nami. Naasar nyo kasi guys mga loko kasi kayo Nahiya tuloy. Nung mga nakaraan malinaw maliwanag Ngayon nasa dark side na siya. Naasar nyo kasi. Ngayon na yung bias ko si Ong. Okay, mag-start siya dito ng 2 Invis and then Fireball sa X-Bow. Nice. Good start para kay Nami. And malamang sa Town Hall na yung entry na ito. Ito na yung kanyang mga throwers. Ipupull na agad si Warden. Si Dragon Duke ay naka Fireheart Stun Blaster with Phoenix. And then si Queen ay Magic Mirror action figure with Unicorn. And then si RC Electro Boots Rocket Spear with Spirit Fox. Okay, safe naman yung healers niya dito. Hindi abot ng Bomb Hive. Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito. Ni Shia FC. And si Queen nasa may left side. Okay, another Ice Golem. Throwers dito ay distracted pa. Yung Warden niya dito, tinatamaan ng Super Wizard Tower. Kailangan mo ng Totem Spell, sir! Okay, nice. Okay, Invis sa Warden. Ayaw talaga i-heal ng healers yung Warden. Guys, tignan nyo. Katabi lang. Ayaw i-heal ng healers. Healers! Ano nangyari dito, sir? Struggle na agad siya sa Town Hall part pa lang. Namatay yung Warden niya. Ayaw talaga i-heal ng healers kahit kailan talaga yung mga buwisit na healer na yan. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke sa may bandang taas. Nagpop na rin siya dito ng action figure Magic Mirror kay Queen Kaya lang namatay agad yung action figure. Okay, ito na yung kanyang RC. Kasama ng Dragon Duke. Activated na rin yung Phoenix ng Dragon Duke dito. Teka lang. Nahihirapan si Nami dito. Unti-unti nang naubos yung mga troops and heroes niya. Meron pa siyang Rocket Spear kay RC dito. Kaya lang, Queen, Throwers, and RC na lang yung nakikita ko dito. Matategi na rin yung kanyang Queen. Si RC dito. Low na rin. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Throwers na lang yung natitira. Saka si RC.
Makakadepensa na maganda yung base ni Shia dito with do. Naku, mababang percentage ang makukuha ni Nami dito. Nice try lang. Hirapan sila. Ayan, sir. Alam niyo kung sino may kasalanan yan? Alam niyo kung sino yung may kasalanan yan? Yung naglapag ng 3 poste ng Meralco kanina. Yung naglapag ng 3 poste ng Meralco kanina. Yun ang may kasalanan. Kakapusin dito si Nami. Nakakainis. Although, medyo bias ako sa Epching. Kaya lang, nakakainis yung nangyari dito kay Nami. Namatay yung kanyang warden. Ayaw i-heal ng healers. Katabi lang, sir. Nasa tapat lang. Ang dami-dami nyo dyang healers. Hindi nyo man lang hinil yung warden kahit isang beses. Hinayaan nyo mategi. Kita mo to? Kita mo to? Kita ko yan, sir. Kita ko yan. Si Mock FC. At meron siyang... Ano to? Blizzard? 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 Okay, Invi? Rage? Blizzard... Teka lang, ano to? Blizzard Root Rider? Okay, another Invi? And last Invi? Wow! Ganda! Good start para kay Mock FC. Ang ganda nun ah. Clan Castle, Town Hall, Super Wizard Tower, and Spell Tower. Grabe, laki ng value. Ang laki na nakuha ang value ng Blizzard phase ng attack ni Mock FC. Okay, ito na yung kanyang mga Root Riders. Blizzard Root Rider Valkyrie Smash ang baon dito ni Lanceta. Okay, si Queen, dinrap niya na rin sa may bandang labas, sa may right side para mag-counter funnel. Okay, Totem Spell para pan-distract kay Guardian and sa Super Wizard Tower. Si Dragon Duke, andito sa may bandang ilalim, naka Fireheart and Stun Blaster. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Warden, Healing Tomb. Bakit naka-Healing Tomb si Mock FC dito? Ang bagal niyan, sir. Pero sige, Healing Tomb, Eternal Tomb. Ang baon niya kay Warden. And then si RC ay merong Frost Flake and Electro Boots. Sige, tignan natin kung anong plano niya dito. Kasi usually Eternal Tomb and Rage Gem eh. Pero dala dito ni Mock FC ay Sir, ayun nga, kasi wala siyang Rage Gem dito, mahina mag-heal yung mga healers niya, naubos na lahat ng Root Riders, nagpop siya dito ng Eternal Tomb and Healing Tomb, kaya lang si RC na lang yung nabubuhay dito, sa kasama si Queen sa may bandang labas. Meron na lang siyang isang Totem Spell dito, nagpop siya dito ng Frost Flake, kaya lang, aray ko, kakapusin dito si Mock FC. Yun ang problema pag naka-Healing Tomb ka. Kaya hindi na ginagamit yung Healing Tomb sa ground troops ngayon eh. More on Rage Gem na. Kasi nagbibigay ng, di ba, pag naka-Rage effect yung healers, mas mabilis sila nag-heal, mas malakas yung heal nila. So kaya hindi ginagamit yung Eternal Tomb, Healing Tomb sa ground troops. Nice try lang para kay Mock FC. NT lang, NT. Malas si Loko. Mga si Raul talaga kayo. Malakas talaga. Paano ibabalik yung global chat niyan? Puro mga loko-loko kayo. Sumasideline si Eman Bacosa. Okay. Eto na, si Hank Kasturi. Next attacker from Jero Jero Clan. Parang laging may mali sa equipment nila. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko rin alam, boss. Boss RJ. Okay, si Hank Kasturi, meron siya ditong Fireball. Fireball, Meteor, Golem, Thrower, Smash. Okay, good luck. Fireball, Rage Gem, Magic Mirror Action Figure, Snake Bracelet, Spiky Ball, and Fireheart Stun Blaster sa kanyang mga heroes. Okay, triple Invis and then Fireball sa Rage Spell Tower. Nice! Good start para kay Hank Kasturi. So, triple Earthquake Spell ang ginamit niya doon para masama yung Ricochet Cannon. Nice, nice, nice. Malamang sa may Town Hall part ang entry niya dito. Sir, pwede mo na i-drop yung Meteor Golem. Nagbo-burn pa siya ng ilang segundo. Okay. Gusto mo pang kunin yan? Gusto niyo pang kunin yung Ricochet Cannon? Magbo-burn pa ata ng extra spell to. Okay. Nanggigil muna siya dun sa Ricochet Cannon. Gusto niyang kunin. Baka daw disaster rin siya sa may bandang dulo eh. Ang tanong, aabot ba yung oras mo? Medyo matagal yun ah. Okay. Gumamit siya dito ng poison spell sa Furnace.
tignan natin kung enough ba yung oras dito ni Hank Casturi. Kasi hindi ako pabor dun sa nangyaring yun. Focus sa kanya, pagka fireball niya kanina, pinul niya na agad. Sayang oras. Every second counts. Okay, totem spell pang distract sa Guardian and Monolith. Eto na si King and Dragon Duke sa may right side para mag-counter funnel. Baby Dragon, rumekta na sa langit. Okay, yung log launcher niya dito ay binabanatan ng multiple Teslas. Parang wala rin naging value yung log launcher doon, sir. Hindi rin na-open up yung walls. Nabawasan ng konti yung monolith, pero hindi rin ako pabor doon sa log launcher na yon. Sige, tignan nga natin ang plano dito ni Hank Casturi. Si King and Queen magkasama sa may right side. Mukhang sasama si Warden dito. Iiwan niya yung mga throwers. Nakakita ng pogi macho. Ayan na nga ba sinasabi na hula? Ayan na nga ba? Iniiwan. Ayun. Tinamaan ng ligaw na bomba. Malandi ka kasi. Ha? The Sorb. The Sorb. Okay. Gumamit siya ng Invi dito sa Queen. Meron pa siyang King and Queen's ability and 1 totem spell na lang ang natitira. Pero ang kapal pa ng mga defenses dito. Ang kapal pa ng base ni Nian. At siguradong makakadepensa to. Kakapusin dito si Hank Casturi. Wala na rin siyang enough time. Tingnan nyo, 23 seconds na lang ang natitira. Kung buhay man yung Warden niya dyan, hindi rin nategi. Wala rin siyang enough time para tapusin tong attack na to. Kasi nga sobrang laki ng oras na kinain ng Warden walk pace niya. Nice try lang para kay Hank Casturi. Tatang talaga kahit kailan, no? Iniwan ba naman yung mga tropang ube? Pinagpalit sa pogi saka sa macho. Okay, as of the moment, lamang pa rin di. Teka lang, dikit pa rin Dikit ang labanan nila, 71.80 and 68.20. Dikit ang laban nila. So dito magkakaalaman sa last attacker, sir. Pag naka 3 star dito, isa man sa kanila, may chance pa rin manalo. Parehas. Okay, nag-start siya dito ng simple fireball sa may right side. Si Xian, ang last attacker dito ng F-Ching number 1. If ever maka 3 star dito ang si Xian, wala nang pag-asang manalo ang Jero Clan. Pero pag nakadepensa dito si KB Arif 710 at naka 3 star yung last attacker ng Jero Clan, matatalo pa ang F-Ching. Okay, Fireball Meteor Thrower ang gamit ni Xian dito. So same sa gamit kanina ni Hank Casturi. Uy, masakit. Okay, gumamit siya ng Invi dito. Naka-unicorn pala siya kay Warden. So si Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster, si Queen Magic Mirror Action Figure, si RCI Electro Boots, and Rocket Spear. Nakakatakot to Nakakatakot yung approach ni Xian. Opposite side ng Town Hall. Tapos may Rage Spell compartment dito with triple multi-itis. Wala kang Eternal Tomb. Salo mo pa yung Speeder. Tignan nga natin. Kinakabahan ako dito para kay Xian. Okay, gumamit siya dito ng Overgrowth spell sa kalahati ng Rage Spell compartment, including Rage Spell Tower. And nag-buff agad siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Si RC ay nandito, kasama niya, katulong. And then the rest ng Meteor Golems throwers nasa gitna, okay? Marami siyang spell support dito. At mukhang aabot naman siya dito sa may Town Hall part. Si Queen ay meron pang Magic Mirror Action Figure. Healthy pa dito yung Dragon Duke. Yung RC dito meron pang Rocket Spear. Okay, ginagamit niya na dito yung lahat ng mga natitirang spells niya. Meron pa siyang Invi spell dito. Yung RC nagpop na rin ng Rocket Spear. Rage Spell Tower activated. Masakit yung dalawang multi-itis under Rage Spell. Pero sige, makukuha naman niya dito yung Town Hall part. Last Invi, ginamit niya dito sa may Queen, Warden, and Healer. Si Dragon Duke, RC buhay pa. Teka, looking good to para kay Xian FC. Yung RC na tegi na, si Queen, Warden na lang natitira dito. May mga throwers pa. May pang clean up siya dito sa may bandang kaliwa. May isang Super Barb na natitira. Wasak ata, sir. Sir, wasak ata to. Wasak ata to. Wala nang pipig. Teka, masakit. Rico, nategi pa yung Queen. Okay, makukuha ng throwers dito yung Super Wizard Tower. 30 seconds remaining. May naki-clean ups dito sa kaliwa. May Meteor Golem, wasak. Grabe, sir. When needed the most, nandito si Xian FC para ipanalo ang kanyang team. Basag ang husay.
Grabe ka, sir. Nice hit. Medyo blurry pa yung webcam mo, pero ang lupit mo, sir. So, kahit maka 3-star dito yung last attacker ng Jero Jero Clan, ay wala na silang pag-asang manalo. Kasi, lamang na lamang dito in terms of percentage ang F-Ching number 1. So, pag naka 3-star yung last attacker ng Jero Jero Clan, 88.20 lang yung makukuha nila. So, ayun, nakangiti na si Shi. Grabe ka naman, sir! Okay, last attacker dito si Negaara. Boss, Negaara, naalala kita, hindi kita makakalimutan. Pinasaya mo ko kagabi. Hindi kita makakalimutan, nakatatak ka na sa akin. Ulitin mo nga yun, yung isang Dragon Duck na hinahabol yung Lava Hound. One time lang. Okay, Queen and Warden walk with Thrower Smash ang baon niya dito. Good luck. Pero yun nga, kahit mga 3-star siya dito, wala na, sir. Panalo na dito ang F-Ching number 1. Woo! Pero tignan natin, kung sakali, if ever maka 3-star siya dito, pwede niyang isipin na sayang kung sumablay lang si Xian dun sa huling attack, 'di ba? Panalo sana tayo. May pampalubag loob. Pero pag di siya naka 3-star dito, syempre matik. Wala, talo talaga, pre. Talo talaga, pre. Okay, bypass niya dito yung Lava Hound. Gusto niya makuha dito yung Revenge Tower. Meron pa siya isang Invis spell dito eh. Okay, gumamit siya ng Poison spell, recall out, and then recall in, recall back, recall out, recall back. Okay, eto na yung kanyang mga throwers. Si King ay naka-spiky ball, sneak bracelet. Si Queen, magic mirror action figure. Si Warden, life gem, rage gem. And then si RCI, rocket spear, electro boots. Okay. Lava Hunt, oh. Hindi ko makakalimutan to, si Negaara, siya yun eh. Poker face pa, si Loco. Nakailang replay ako kagabi. Poker face. Hinahabol nung Dragon Duck niya yung Lava Hound. Tinititigan lang niya. Tapos yung isang nasa camera kagabi, tawa ng tawa. Yung nasa Only Esport. Loko, tawa ng tawa. Salbahe. Sino kaya yung tawa ng tawa kagabi? Okay, yung king niya dito ay low na agad yung HP. Uy, kakaiba yung tornado trap nito ah. Nasa labas. Overgrowth spell sa may Bomb Hive and Poison Spell Tower multi-IT. Wala siyang Dragon Duke. So si RC ang gamit niya dito. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Meron naman siyang access dito sa may Town Hall part. Meron na lang siyang 2 totem spell dito. Nasakit pa ng mga remaining defenses sa base ni Xian ha. Meron pa siyang Queen's ability kaya lang nasa labas. Meron ditong Monolith. Hindi makukuha ng Queen. Mamamatay din dito yung mga tropa niya sa right side. Yung RC niya dito, na-snipe pa yung multi-IT. Nice. May mga throwers pa dito. Out of spell support na si Negaara. Kaya lang yung Monolith nga dito ay free hit. Ayun, nabasag ni action figure wall. Meron 2 druids dito. Uy, makukuha yung Monolith. Kaya lang, kaya pa ba? Wala na rin siyang enough time. 25 seconds remaining. May mga skeleton traps pa dito. May defending queen and multiple defenses. Nice try lang para sa Jero Jero Clan. So, ayun, congratulations pa rin kasi sila yung makakakuha ng 3rd place dito sa TWA Cup. So, may secured prize pa rin naman sila dito kahit na natalo na sila. Laglag na sila. Parang 200 ata, 200 USD ata yung makukuha nila. Kung di ako nagkakamali. So, mga around nasa magkano yun? 10,000? Tama ba? Mga nasa 10,000 din. Okay, nice try lang. Good run para sa Jero Jero Clan. And congratulations sa F-Ching number 1 for winning this round. So sila ang makakalaban ng Only Esports sa upper bracket grand finals dito sa TWA Cup.